Nagdulot ng sakuna sa Cuba ang ganap na pagharang ng Estados Unidos ng Amerika. Isang buwan nang walang natatanggap na langis ang Cuba at naubos na rin ang reserba nito, kaya tumigil ang pang-araw-araw na buhay sa isla. Nagpatupad ang mga autoridad ng Cuba ng rasyon ng gasolina, nilimitahan ang pampublikong transportasyon at pinadala ang empleyado sa bakasyon. Madalang ang mga sasakyan sa kalsada at kadalasan walang kuryente sa mga bahay buong araw. Lubos na naparalisa ang napakahalagang industriya ng turismo para sa ekonomiya. Nagsara ng tuluyan ang mga hotel at maging ang mga Ruso ay nagsimulang magmadaling lisanin ang isla. Halimbawa, nanawagan ang Russian airline na Rossiya sa mga Ruso na umalis agad hanggat maaari dahil malapit na itong itigil ang mga biyahe. Dahil noong Pebrero 10, inihayag ng Cuba na hindi na sila magpapakarga ng gasolina sa mga eroplanong dumarating sa isla. Bagaman gusto kong banggitin na sa mga internasyonal na paliparan, karaniwan talagang pinapagasolina ang mga eroplano sa buong mundo. Pero ang Cuba, sinasabi nilang wala silang gasolina, kaya marami sa mga turista ang nagkakansela ng biyahe papunta sa isla. Tumaas ng sobra ang presyo ng pagkain, nagdulot ng matinding krisis. Samantala, ang administrasyon ni Trump na siyang nagpatigil ng daloy ng langis papuntang Cuba ay opisyal na nagbawal sa Venezuela na magkaroon ng anumang kalakalan at negosyo sa Rusya. Talakayin natin ng sabay ang paksang ito. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ito ng magkasama. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa channel, i-like at mag-comment sa video at mag-subscribe din sa Telegram channel kong Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balitang mainit sa oras na natatanggap namin ito at syempre, mga anunsyo ng mga episode dito sa YouTube. Kaya, nagsimula na sa Cuba ang matinding pagbagsak na hinulaan ng mga eksperto matapos ipahayag ni Donald Trump ang pagharang sa isla. Ang komunistang Cuba, suportado ng Russia, ay isang buwan nang walang natatanggap na langis mula sa ibang bansa at paubos na rin ang sariling reserba. Ayon sa Wall Street Journal, humihinto na ang pang-araw-araw na buhay sa isla. Ngayon, gasolina ay mabibili lang gamit ang kupon at wala ng pampublikong transportasyon dahil naubos ang panggasolina. Pinapapahinga na lang ang mga empleyado ng gobyerno dahil sarado ang maraming opisina, walang transportasyon at hindi makapasok ang mga manggagawa. Kaya pinapayuhan silang magbakasyon. Halos walang mga sasakyan sa mga kalsada ng lungsod at kadalasan ay walang kuryente sa mga bahay sa maghapon. At ang pinakamahalagang sektor ng ekonomiya ng Cuba, ang turismo, ay naparalisa. Ilang kilalang hotel na nahihirapan dahil sa madalas na pagkawala ng kuryente ay nagsimulang magsara at ang mga turista ay inililipat na lang sa ibang matutuluyan. At mahalaga ring banggitin na naapektuhan din dito ang mga Ruso na ayon sa opisyal na tala ay mahigit 4,000 ngayon sa isla at ito ay mga turista pa lamang. At ngayon, ang airline na Rossiya na kabilang sa Aeroflot ay nilimitahan ang mga biyahe at nagsimulang ilikas ang mga turista mula Cuba at hinikayat ang mga Ruso na magmadaling umalis sa isla na ito. At ngayon, mauunawaan ninyo ang buong laki ng sakuna. Sa normal na kondisyon, laging nilalagyan ng gasolina ang eroplano bago lumipad sa kahit anong paliparan. Pero ngayon, nagpapadala ang mga Ruso ng eroplano sa Cuba na walang laman para makatipid ng gasolina at masiguro ang sapat sa pabalik. Bakit ito ginagawa? Simula Pebrero 10 opisyal nang bawal magpakarga ng gasolina ang mga banyagang eroplano sa mga internasyonal na paliparan ng Cuba. Dahil dito, may mga airline na nagkakarga ng gasolina sa kalapit na isla habang ang iba ay tumigil sa pagbiyahe papuntang Cuba dahil sa panganib. At dito, ipapaalala ko na si Donald Trump sa isang kautusan noong ika-29 ng Enero ay tinawag ang Cuba bilang isang kakaiba at matinding banta sa pambansang seguridad ng Estados Unidos ng Amerika. Nagbanta siyang magpataw ng import tariffs sa mga bansang mag-e-export ng langis sa Cuba. At ang huling batch ng langis na natanggap ng Cuba ay noong ika-9 ng Enero mula sa Mexico. Itinigil na ng Venezuela, pangunahing tagapagtustos ng langis sa Cuba na nagbibigay ng malaking diskwento ang pagbebenta nito. Nadakip ng American Special Forces si Diktador Nicolas Maduro noong Enero 3 at hindi napigilan ng Cuban Special Agencies na tumutulong sa kanyang pananatili sa Venezuela, ang United States Operation. Tinuligsa ni Pangulong Claudia Sheinbaum ng Mexico ang hindi makatarungang ginawa ng Estados Unidos at sinabing hindi dapat gipitin ang isang bayan. Wala silang gasolina para sa mga ospital at paaralan. Kasabay nito,
Inakusahan ng gobyerno ng Cuba ang administrasyon ni Trump ng pananakot at pamimilit sa United Kingdom. May ilang demokratikong kongresista sa Estados Unidos na kumondena sa pagharang ng pag-angkat ng langis habang nagbabala ang United Nations ukol sa krisis panghumanitaryo. Itinatanggi ng White House na kasalanan ng mga patakaran ni Donald Trump ang krisis at sinabing wala silang kasalanan. Bukod pa dyan, iniulat ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos na maglalaan ang Amerika ng $6 na milyong para sa makataong tulong sa Cuba. Kasama raw dito ang delatang tuna, bigas, beans, pasta, at mga solar panel para sa pag-charge ng mga cellphone. Para raw ito sa mga naninirahan sa isla. Handa raw tumulong ang Estados Unidos sa mga Cuban, pero ayaw nilang iligtas ang mga komunista sa kapangyarihan. Dito rin, para sa katarungan, dapat nating banggitin na ang Cuba ay totoong nakaranas na ng pinakamabigat at pinakamatagal na krisis sa ekonomiya bago pa man magsimula ang oil blockade. Mula pa noong maagaw ng mga komunista ang kapangyarihan noong 1950. Halos 70% ng mga Cuban ang nabubuhay sa matinding kahirapan at 70% ng mga Cuban ay hindi nakakakain ng regular kahit isang beses sa isang araw. Ito ay datos mula sa Analytical Center na Social Right Observatory batay sa resulta ng kanilang survey. Noong tag-init ng nakaraang taon, 70% ng Cuban ang nagsabing sila'y nabubuhay sa matinding kahirapan. Bukod pa rito, itinuturing ng mahigit 70% ng mga Cuban na pangunahing problema ang kakulangan sa pagkain at palagi ang pagkawala ng kuryente na sa ilang mga rehiyon ay umaabot ng 18 oras o higit pa bawat araw. Lalo pang lumala ang mga problema dahil sa blockade ng Estados Unidos. Pero hindi ito ang pangunahing sanhi. Pero malinaw sa kampo ni Trump na gusto nilang palitan ang pamahalaan sa Cuba. Bago pa man magsimula ang blockade, isinulat na ng Wall Street Journal na ang kampo ni Trump ay naghahanap ng mga tao sa pamahalaan ng Cuba na tutulong sa Washington na mapatalsik ang kasalukuyang komunistang rehimen bago matapos ang 2026. Ayon sa pahayagan, kailangan ng Washington ng taong nakakaunawa sa direksyon at handang makipagkasundo gamit ang ganitong panloob na ahente. Noong una, nahuli si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela upang makahanap ng tamang kandidato. Nakikipagpulong ang mga kinatawan ng administrasyong Amerikano sa mga Kubanong emigrante at grupong panlipunan sa Miami at Washington. Naniniwala ang mga tao sa paligid ni Trump na nasa bingit ng pagbagsak ang ekonomiya ng Cuba matapos mawalan ng mahalagang tagapagtangkilik na si Maduro ang pamahalaan. Pinutol ng Estados Unidos ang supply ng langis mula Venezuela. Sa Washington, naniniwala silang ngayon lang naging ganito kahina ang Cuba. Wala pang malinaw na plano ang administrasyong Amerikano para pabagsakin siya. Gayunpaman, naglabas ang kagawaran ng Estado ng Estados Unidos ng opisyal na pahayag na nagsasabing ito ay para sa interes ng pambansang seguridad ng Estados Unidos. Dapat pamunuan ang Cuba ng may kakayahang demokratikong gobyerno at tanggihan ang presensya ng militar at intelihensya ng kalaban sa kanilang teritoryo. Dito, ang tinutukoy ay ang mga Ruso sa unang pagkakataon at sa totoo lang tungkol sa mga Ruso. Opisyal nang ipinagbawal ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos sa sektor ng langis ng Venezuela ang pakikipagtransaksyon sa Russia at mga bansang direktang katuwang nito na may parusa. Kasabay nito, pinayagan ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos ang pag-export, muling pag-export at pagproseso ng langis ng Venezuela ng mga autorisadong Amerikanong organisasyon, pati na rin ang paghahatid ng produkto, teknolohiya at serbisyo para sa eksplorasyon at pagmimina ng langis sa bansa. At narito, isang hiwalay na kautusan ang nagsasaad na ang pangunahing kondisyon ng lahat ng bagong lisensya ay ang direktang pagbabawal sa paglahok ng Russia, Iran, North Korea at Cuba, pati na rin ng mga estrukturang kontrolado nila sa mga transaksyon. Sa madaling sabi, pinaalis ang mga Ruso mula Venezuela at ngayoy pinaaalis din sa Cuba. Titigil na muna ako dito. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang ang episode na ito, suportahan ang YouTube channel namin sa pamamagitan ng donasyon o pag-subscribe gamit ang mga link sa video description. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.